So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 5, day 3. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin ngayon. Job 42, 5-6. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you. Therefore, I abhor myself, and I repent in dust and ashes. Itong mga salitang ito ay salita na ni Job. At pagkatapos niya dumaan sa matinding pagtutuos, paggigiba, pagtatalok, paghuhubad, pagtutupok, dumaan siya sa ganyan. At ang sitwasyon niya, wala nang natira sa kanya, kundi ang kanyang sarili at pati ang kanyang kalusugan na apektuhan. Yan ang nangyari sa kanya. Subalit sa panahon na yan, ito ang sinabi niya. Narinig kita sa pamamagitan ng pakikinig ng aking tenga. So ito yung resulta. Narinig na niya ang Panginoon. Ano pa? But now my eye has seen you. Ngayon, nakikita na kita. Di ba? So, ano ito? Ito ay ang pagpasok sa ekonomiya ng Diyos. Nung una, marami kang magagandang bagay sa buhay mo. Katulad ni Job. Mabait ka. At marami kang katangian, mga kagalingan ng isang tao. Pero hindi mo nadidinig ang Diyos. Hindi mo siya nakikita. Pero pagkatapos alisin ang lahat ng ito at dumaan siya sa isang matinding kapighatian, sakit ng damdamin, emosyon, pisikal, ito na ang naging resulta. Unti-unti, napakinggan na niya ang Panginoon. Nabuksan na yung tenga niya. Ngayon, nakakarinig na siya. At ang mata niya, nabuksan na rin. Ngayon, nakakakita na siya. Kaya, hindi ba mas mainam yan? Kaysa marami kang bagay sa buhay mo. Wala ka naman Diyos na naririnig. At wala ka naman Diyos na nakikita. So mga kapatid, tandaan natin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao ay ang marinig niya ang Diyos. Ang makita niya ang Diyos. Kapag nawala ito, tayo ay katulad ng isang bingi at bulag. Bingi na hindi nakakarinig sa salita ng Diyos. Bulag na hindi nakakakita sa Diyos. Kaya ang Diyos natin, gagawa siya sa buhay natin. So hindi ganun kadali mabuksan ng tenga. Hindi ganun kadali mabuksan ng mata. Para magawa yan ng Diyos, gagawa siya ng maraming bagay sa buhay natin. Amen. So magbabasa na ako. Job was in the realm of building up something that was wrong. He was building up himself in his perfection, uprightness, and integrity. He thought that he was absolutely right. He was proud of what he has built up, and he trusted in that and glorified himself in that. So, ang konsepto ni Job ay mali. Gumawa siya ng isang kasaklawan na kung saan siya ay naitayo sa isang maling pamamaraan, maling daan. At ito ay tinayo niya ang kanyang sarili sa isang pagpapasakdal, isang pagiging matuwid, isang taong may integridad. At itong kaisipan niya ay tama ito. Subalit, mali ang kanyang
konsepto, mali ang kanyang pamamaraan, mali ang kasaklawan na pinasukan niya. Bagamat mali, ito ay pinagmamalaki niya. No? Kung ano ang na-accomplish niya, punong-puno siya ng pagmamalaki. At yun ang kanyang pinanghawakan, pinagkatiwalaan, no? At ang kalwalhatian, ang lakas ay kalwalhatian ng kanyang sarili, hindi ng Panginoon. So mga kapatid, ganyan yan eh. Lahat ng mga bagay na ginawa natin sa buhay natin, na hindi natin kasama ang Diyos, no? Kung sakaling naging matagumpay yan, at naging mainam ang resulta, ito ay magbibigay ng kalwalhatian sa sarili natin. Di ba? Tingnan ninyo. Minsan, maski sa kwentuhan, nasasagap ko yung ganyan sa kausap ko eh. Yung pagmamalaki ng mga bagay na nagawa niya sa kanyang buhay. Pero ang isang Kristiyano, wala siyang pinagmamalaki. Wala siyang pinagmamalaki. Maging sa kanyang tagumpay, no, bilang isang Kristiyano, hindi niya pinagmamalaki. Para bang si Paul, sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Wala siya sinabing magaling siya. Kundi lahat ng kanyang accomplishment, no, lahat ng kung ano siya, ano ang narating niya, ano ang natamo niya, sinasabi niyang, by the grace of God, I am what I am. Di ba? So, yan ang God's economy. Isang araw ang Diyos gagawa sa buhay mo. Isang araw matututo ka makipag-cooperate sa Panginoon. At maraming magagandang bagay na pwede mangyari sa buhay mo. Pero alam mo na hindi iyan resulta ng iyong paggawa. Yun ang maganda doon. Alam mo na lahat ng mga nangyari sa buhay mo, ang paglago mo sa buhay, ang pagbabago mo, ang transformasyon mo, okay? At ang mga bagay na nabitawan mo na, nabago ka. No? Hindi mo kayang ipagmalaki sapagkat alam mo, ang Diyos mismo ang gumawa sa buhay mo. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Kapag may mga bagay na pinagmamalaki natin, na isagawa natin, halimbawa, na-improve mo yung sarili mo. Dati ka may masamang ugali, ngayon napaganda mo. Sabi mo, kaya naman pala eh. Di ba? Dapat noon pa. So, yung mga bagay na yan ay hindi ayos sa mata ng Panginoon. Sapagkat anumang bagay na ginawa natin nang hindi kasama ang Panginoon, no, yan ay laman. At ang laman ay kinamumuhian ng Diyos. Amen. So magbabasa na naman, nauli ako. God in His eternal economy has no desire to build up these things. Rather, He considers all these things as frustrations and intends to strip them away from us. When everything is stripped away, then you will see God and He will attract you to receive Him. So, yung mga bagay na na-attain ni Job, sa isang banda, hindi siya ayon sa ekonomiya ng Diyos. Yun ay mga pagsisikap na ginawa niya. At naabot naman niya. Naabot naman niya na magkaroon siya ng perfectong kalooban, na cultured niya yun. At naging maayos siya sa labas, naging upright siya. Isang matuwid na tao. At nagkaroon siya ng pagkatakot sa Diyos. Dinidevelop din niya yan. Nadidevelop naman yan eh. Diba? At na iwasan niya lahat ng mga masasamang bagay. Nadidevelop yan. Maniwala kayo sa akin. May mga taong malalakas ang determination, malalakas ang kanilang will, na kaya nilang i-improve yan. So lahat yan ay nagawa ni Job. Pero hindi siya ayon sa ekonomiya ng Diyos. At ang masama pa,
yung mga bagay na yan ay naging hadlang upang ang Diyos ay makagawa sa kanya. Hadlang yan eh. Alam niyo ba? Hindi makakagawa ang Diyos sa kanya. Sa totoo lang. Dahil na-build up na niya yung ganyang klaseng kasaklawan sa buhay niya. No? Na para bang hindi naman niya kailangan ang Diyos na gumawa pa sa buhay niya. Kaya kailangan tanggalin lahat yan. Alisin lahat ng Diyos yan. Hubaran siya ng Diyos. Balatan. Upang ang Diyos ay makagawa sa buhay niya. Kung hindi gagawin ng Diyos yan, hindi makakagawa ang Diyos sa kanya. At hindi niya makikita ang Diyos, hindi niya maririnig ang Diyos. Kasi kontento siya sa kung ano ang meron siya. Kaya hadlang yan. Sa mga kapatid, dapat natin makita na ang mga accomplishment natin, sa mga sarili nating pagsisikap, pwede ko sabihin sa lahat ng bagay, okay, ay nagiging hadlang upang makagawa ang Diyos sa atin. Sapagkat hindi mo man sabihin na ipagmamalaki mo siya eh. Tingnan nyo sa mundo, yung mga taong maraming accomplishment, ang hirap pasukan, at ang hirap preachan, ang hirap kumbinsihin na magbukas ng sarili sa Diyos. Pero yung mga taong bigo, walang mga na-accomplish, medyo mas malambot sila. At yung mga taong dumaan sa malaking pagkawala na maraming bagay sa buhay nila, mas bukas yan sa Panginoon. Nasubukan ko yan. Amen. Amen. Okay. Amen. Okay, so then you will have God's nature, life, element, essence, and even His being. Itong kasunod na sinasabi ko, ito ay kung nahubaran ka na ng Diyos. Kaya sinasabi niya, kung naalis na ng Diyos ang maraming bagay sa buhay mo, sabi niya, then you will have God's nature, life, element, essence, and even His being. This will cause a metabolic change within you to transform you from the present form of your human being to another form, the form of the divine being. As a result of this transformation, you will be a person reflecting God that is expressing Him and dispensing Him to others. So ito yung tinatawag nating resulta kapag ang Diyos ay nakagawa na sa buhay mo. Magkakaroon ng metabolic change, metabolikong proseso. Ang metaboliko kasi ay ang pag-alis ng mga lumang bagay, mabuti man yan o masama, at ang pagdadagdag ng bagong bagay. So yan yung metabolism. Okay, so sa process ng metabolism, yung mga lumang bagay na nadidispose na yan. Nagkakaroon ng cycle. Okay. Nadidispose yung mga lumang bagay, yung mga elemento na medyo gapok na at luma na, at merong bagay na bago na nadadagdag. So sa katawan natin merong metabolism. Merong metabolism. At sa proseso ng metabolism, lahat ng kung ano tayo nung pinanganak tayo, na-dispose na yon. Na siya, nag-mutate, nag-revolve na siya. Gano'n. So, yan yung tinatawag natin metabolism. So, spiritually, meron ding metabolism kung saan ang mga bagong bagay, elemento, divino, maka-Diyos, at mga bagay ng kung ano ang Diyos na dinadagdag sa atin, nagsasanhi siya upang gumawa ng pagbabago. No, ang ating forma, okay, nababago. Ang ating pagkatao, nababago. Okay, at mula diyan, nababago ang ating ugali, ang ating pananaw, ang maraming bagay sa buhay natin nababago.
So, mula sa metabolism na yan. Spiritual metabolism, na sa spiritual, kung tawagin natin yan, ay transformation na ibinunga ng renewing pagbabago. No? Kaya yan ay nagagawa lang sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ang gumagawa niyan sa buhay natin. Kaya kailangan merong paglalalin. No? Kung walang paglalalin, walang pagdidispose ng mga lumang bagay. Tandaan niyo yan.